po ay pinapalayas na at binantaan pang gigibain daw yung kanyang tinitirahan. Ang problema dito, Kap, parang government property po ata yung kinatitirikan ng kanyang bahay. Pagmamayari ng gobyerno yan, hindi niya pagmamayari yan. Tumitira sila dyan, pero wala naman silang titulo, hindi sa kanila yung lupain. At the same time, nagpapaupa. Tapos, gaganyanin ka pa, sasabihin na gigibain yung bahay mo, papalayasin ka dahil hindi ka nakakapagbayad. I think may mali dito. Lumapit po ako sa bitag para salaysay ko yung pinagmulan ng tirahan ko sa bahay. Nakiusap ako na ng kwarto, mag-upa. Sinagot sa akin na magpatayo na lang ng kubo at upahan ko. Nag-upa ako hanggang sa higit na 4 na taon. Ngayon buwan na to, nakiusap ako na hindi na magbayad kasi magre-resign ako sa trabaho. Wala na akong tanggapin na sahod. Ayaw man nila pa pumayag, pinutulan ako ng ilaw, tubig at sirain yung kalahati ng bahay ko. Bigyan nila muna ako ng kunting panahon para makahanap ng pagkakitaan. Wala na akong kasama sa buhay, tsaka sana po mapagbigyan ako. There's an agreement that has to be, it has to be complied. Magbigay galang kung ano yung pinag-usapan ninyo, mas magandang tinutupad ninyo. Mang Gerardo, matanong ko lang po, ang lupang kinatitirikan ng bahay mo is a government land or lupa ng gobyerno. That means, wala pong rightful owner dyan kung hindi yung government. Kasi parang, nagrerenta kayo sa isang tao, pero may monthly kayo binabayaran. Paano ba kayo napunta dyan sa lupain na yan? Paano nagsimula yung pangungupakan nyo dito sa nirereklamo ninyo? Ang una, kasi naghanap lang ako ng kwarto na matirahan. Wala naman maibigay. Sinabi niya na pagawa ako ng kubo-kubo dyan, sa kanya naman daw lupa. Si Vilma Mendoza. Oo, so dahil walang mai-provide na kwarto yung si Vilma, sinabihan ka na lang niya na magtayo ka na lang dito sa parang bakanteng lote na to, na pagmamayari daw niya. Opo. So, nangupahan kayo sa kanya, 3,500 per month. Tama po ba? Yun ba yung Opo. Bukod pa yun sa kuryente sa tubig? Opo. Pero malaki binabayaran ko. Kayo po ba may trabaho pa? Ngayon may trabaho pa ako, pero pag privatize na to, sigurado hindi na matatanggal ka na. Kasi sa medical hindi na papasay, may mga... Saka yung sa edad nyo rin po, 62 years old na kayo. Arthritis na Dahil hindi na po kayo makapagbayad doon kay Vilma, pinapalayas na kayo. Bigyan na lang ako daw ng kwarto ng kunti lang, tapos bawal mag-renovate. Wala akong tubig, ilaw, bawal mag-igib sa kapitbahay. So, puputulan ka niya? Oo, naputulan na nga. Sinabi po ba, parang may narinig ako kanina, gigibain niya raw yung tinayo yung bahay? Ang gigibain nila yung part ng bahay ko, tirahan lang ako ng kwarto lang. Bawal mag-renovate, bawal Kawawa ka naman, tatay. Kung wala na rin. Pero tatay, sa nakikita ko lang dito, parang pinapahirapan ka di ba? Dahil nga, unang-una yung lupa is lupa ng gobyerno. Hindi niya pagmamayari yan. Kumbaga, sabihin na natin, informal settler. Tumitira sila dyan, pero wala naman silang titulo, hindi sa kanila yung lupain. At the same time, nagpapaupa. Kumbaga, naniningil. Di ba? Tapos, gaganyanin ka pa, sasabihin na gigibain yung bahay mo, papalayasin ka dahil hindi ka nakakapagbayad. I think may mali dito. Ito po ba yung nakaabot sa barangay na kayo ay pinapalayas? Nagpuntang ako sa barangay, ayon din yung sabi ni Kapitan. Anong sabi po ni Kapitan? Tulan ng ilaw, bawal magpakabit ng ilaw dyan. Magmakabit daw ako, madaan sa barangay. So, ano po yung sabi ni Kapitan sa inyo? Matutulungan po ba kayo ni Kapitan daw sa problema ninyo? Parang wala ako dyan. Pero nagkaroon na po kayo ng paghaharap sa barangay? Opo. Ako pinatawag nila kasi yung nagsabi ako na hindi na magbayad, pinatawag nila ako sa barangay. Sabi ni Kapitan, ginakaso pa daw yung lupa dyan Oo, kumbaga may dispute pa sa lupain. Ibig sabihin, meron pang kaso sa korte na kung sino yung rightful owner. Diba? Kumbaga, yun nga, siguro may dalawang parties na nag-aagawan sa lupa. Yun yung sinasabi ko kanina, tatay. Hindi pa natin pwedeng sabihin na pagmamayari ni Vilma yan. Baka kasi may iba pang nagkiklaim.
pero for now, it's a government property. Parang gano'n. Alright, sige. Para matulungan ka rin sa problema mo, siguro pwede natin kausapin yung kapitan po ninyo. Nasa kabilang linya, si Kapitan Reynaldo Contores ng Barangay 191, Zone 20, Pasay City. Magandang umaga po, Kapitan Contores. Good morning po. Magandang umaga po sa BTAG, lalo na kay Idol Bintul po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Kap. Regarding po dito kay tatay, no, na lumapit po sa amin si Tatay Gerardo, na siya raw po ay pinapalayas na at binantaan pang gigibain daw yung kanyang tinitirahan. Parang ang problema dito, Kap, parang government property po ata yung kinatitirikan ng kanyang bahay. Ano po dito, Kap? Ano po? Actually, sir, hindi po siya pinapaalis. Okay. Yung kasi dati po, naghanap kasi ng paupahan si tatay. Ngayon, yung nakapunta sa doon, nabubuhay pa si Michael, nakaposition kasi sa may Mendoza sa bundok, nakaposition sila. Si tatay ngayon, binigyan ng lote. Lote yan, na paupahan niya. Ngayon, may bahay siya. Na dati, nagbabahay siya ngayon, hindi po siya pinapaalis. Ngayon, ang sabi nung pag-uusap namin dito, tatay, hindi ka papaalasin. Pero yung ang sobra mo, kukunin, pero yung bahay na pinatayo mo, hanggang gusto mo tumira ka. Hindi tsaka tubig, tatanggalin sa'yo kasi wala ka na ibabayad. Yun po yun. Okay po. So, hindi naman talaga siya pinapaalis doon. Although, kailangan niya na po talagang magbayad nun sa tubig at kuryente. Dahil personal niya kinukonsumo po yun. Yes. At ganun pa rin man. Sabi ko, tatay, ba't ayaw yung umuwi sa family mo? Family mo dito lang sa Baclaran. Ang lapit-lapit lang, walking distance. Sabi niya, ayaw niya raw. Ayaw mo sa family. Sabi ko, paano pag tumanda? Pag ano ka na, hindi ka magkasakit ka. Sagot niya sa akin, bahala na raw siya. Pero sir, wala pong nagpapalis sa kanya. Ako po saksi. Sinabi ko po doon kay yung namamahala doon na si tatay, hindi aalisin, kundi doon pa rin sa bahay niya, sa titira, pero walang ilaw tsaka tubig kasi yung konsumo po talaga yung kailangan. Okay po. Kap, yung totoo. Alright. Kap, kami, concern lang din kami sa welfare ni tatay kasi 62 years old na siya, wala siyang kasama sa bahay. At the same time, parang nahihirapan siya ngayon sa financial. Regarding sa kanyang trabaho, parang aalisin na raw po ata siya. Kap, meron po bang magagawa yung barangay kahit welfare check or monitoring lang po sa sitwasyon ni tatay or mapakiusapan man lang po yung si Miss Vilma regarding dito na wag po masyadong gipitin po? Sa kalusugan niya naman po, kami po actually, yung aking BHW po, nag-iikot lalo-lalo sa mga senior citizen. Kinukuha po namin mga maintenance nila at ibinibigay po namin, nag-house to house po kami, ibinibigay sa kanila at sinecheck po talaga namin yan, yung mga senior citizen. Kasi hindi po namin pinababayaan po yan. Yung regarding naman po dun sa ilaw at tubig niya, kausapin ko po ang namamahala, kung maaari, wag mo siya tanggalin habang di pa siya nakakakuha ng trabaho ng maayos. Yun pong gagawin natin ngayon sa kanya at papatawag ko ulit yung namamahala, papaharapin ko ulit dito sa barangay at ako na mismo ang makikiusap kung kinakailangan na mag-dole out po ako ng 500 pesos monthly para sa kanyang tubig at ilaw, magbibigay po ko kasi kababayan ko po yan Ilonggo rin po yan. Opo. Ayun, Kap. Maraming salamat po kung gano'n, no, Kap. Sa amin lang naman, yun nga po, tama kayo, Kap, no, na habang, kumbaga, bigyan muna natin ng consideration si tatay na, yun nga, makahanap siya ng pagkakakitaan para at least, kung kaya niya na, saka siya talaga magbabayad. Kumbaga, for the meantime po, no, para hindi rin siya mahirapan sa pang-araw-araw po. Sige po, Kap, kami po yung nagpapasalamat at yun po, aasahan po namin yung gagawin po ninyo na, kumbaga, pag-uusapan po, no, sa barangay na para magkaroon ng consideration. Alright. At bukas na bukas, sir, pinapangako ko naman yan na mapatawag ko sa lahat kung ano pong best na magagawa natin para sa kanya. Asahan niyo po at maraming salamat dun sa inyo. God bless all po at mabuhay po ang programa ng BTAG sa pumuno po na Idol Bintul po. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po ng pagkakataon. Ipapaliwanag para mabigyan po natin ng solusyon si tatay. Ngayon, tatay, so narinig mo naman yung sinabi ni Kapitan na siya rin ay kumbaga mamamagitan na rin para
hindi ka magipit ng husto, no? Kasi parang narinig ko, hindi ka naman talaga pinapaalis or hindi naman totoo na gigibain yung bahay nyo. Pero ang pinakagagawin niya, kakausapin niya si Miss Vilma para hindi ka masyadong magipit kasi nga, kailangan mo daw bayaran yun sa tubig sa kuryente. Diba? Pag si Kap pumasok na dito sa reklamo mo, a-action talaga. Nakita mo naman yung mga sinabi ni Kap kanina, napakaganda na siya itutulong na at personal na magbibigay ng tulong sa inyo. So magpasalamat na lang din po tayo dahil nandiyan yung kapitan natin o yung ama ng barangay po ninyo. Ganito tayo, no? Yung dahilan kung bakit namin kinausap ngayon si Kap ay para siguro mabigyan ka din ng protection. Yes. Para mapagbigay alam na nandun ka sa lugar at alam namin yung pangyayari. Para hindi ka siguro mapaalis doon, yun ang gusto namin na mangyari. Para alam din ng barangay na may koordinasyon ng bitag sa inyo para maayos yung pag-uusap. Okay? Yun lang naman yung punta namin. Tapos ngayon tatawagan namin yung OSCA para makapagbigay ng sigurong kahit anong assistance para sa'yo. Okay? On the line is Marilyn Penazo, OIC ng OSCA Pasay. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Marilyn. Ano ang magagawa ng inyong tanggapan, ma'am, in form of assistance siguro para dito kay tatay? Ay, okay po. Sir, pwede naman po siyang lumapit sa opisina ni Congressman Tony Calixto kasi nang bibigay po sila ng financial assistance po doon. At saka sa office din po ni Mayor Emmy Calixto. So, magsasubmit lang po ng mga requirements doon. Depende po yun sa interview kung magkano talaga yung ibibigay ka ng opisina po nila na may tutulong kay sir po. Ma'am, siguro kaya matulungan nyo din si tatay dahil medyo may edad na din siguro ma-assistan ng inyong opisina sa paglapit dito sa mga politiko para makapaghingi ng tulong kahit papano? No problem po, sir. Basta lumapit po siya dun sa, may presidente po sila ng senior citizen sa barangay nila at saka sa chairman. Tutulungan naman po si sir. Okay. But then may coordination na din kami sa barangay captain din, which is siguro mas napapabilis. Actually, sir, na-check ko sa database namin, si Sir Geraldo Luchar po ba siya, no? Yes. Apo, nag-avail siya ng ID last year. So, ngayong taon is entitled na po siya dun sa financial benefits na pinabimigay din po ng LGU, which is 1,500 na birthday gift at saka yung 600 every June and 600 sa December po. Ngayong taon is ano na po siya, entitled na po siyang makatanggap po nun. Then yearly na po yun. Sige ma'am, I think okay na yun na basta bilang tulong kay tatay, yun lang naman yung importante. Okay, sige. No problem po, sir. Sige ma'am Marilyn, maraming salamat at magandang umaga po muli sa inyo. Sige po. Tay, okay na ba sa iyo yung pag-uusap ngayon? So, unang-una yung concern mo yun doon sa bahay. So, kaya na namin kinausap si Kap para siguro magkaroon ng maayos na pag-uusap na hindi ka mapaalis doon. And then, pangalawa, tinawagan namin itong OIC ng OSCA para siguro magawa ng paraan in terms of financial assistance kung ano yung pwede gawin para sa iyo. So, okay na ba sa iyo yun, Tay? Okay na yun. Salamat. Okay. Sige, maraming salamat din sa pagtiwala sa bitag at paglapit sa amin, especially sa father ko. Okay? Okay, maraming salamat sa iyo, Tay. Ito, nag-isang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak, bitag, tatak, Ben Tulfo. Tatak, hashtag, ipabitag mo.